Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers. Nako, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at sana po ay tuyo na kayo. Maraming nabasa ng mga nakaraang araw na ito dahil sa lakas po ng mga galing sa habagat, no? Wala naman talagang masyadong bagyo, lihis sa atin. Pero yung habagat talaga naiiba. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi para sa matinding talakayan. Walang iba. Attorney PG Galang. Hi, Good evening. good evening. Good evening sa lahat ng manunood sa amin sa Facebook at saka sa YouTube. Oo nga, saan ka mas takot? Ayun, Sa yun na nga. hangin or malakas na ulan? Bot. Bot? Bot. Ano ba ang mas, Hindi, ano kasi- ba ang mas nakapinsala? Hindi, syempre yung hangin nakakapinsala. Pati na rin yung ulan. Imagine nakita mo yung mga baha. Kawawang mga tao. Actually, totoo yan. Kaya lang kasi, minsan talaga hindi mo maiiwasan na magkakabaha eh. Ang importante sa akin, yung humuhupa agad. Kasi Okay. sometimes sudden downpours, even in the most developed countries, they will have slight flooding, but dapat lang marunong humupa. Diba? Well, unfortunately, merong areas na mabilis, merong areas talaga na Mahal. hanggang ngayon. Oy, alam mo, medyo recently nakita lubog ko pa sa parang baha. nag-improve yung mga ibang areas like yung sa Araneta. Oo. Hindi na masyado. Ay, hindi na. Hindi na. Dati may Also, tinulungan ako doon. congratulations sa mga namumuno ng Quezon City. Kahit pa paano yung Araneta, hindi na parang nagiging dagat. Oo. Dati kasi parang maliit lang na, Oo, na sabi nga nila yung dagat na dagat eh. Magwiwi na ng aso, di ba? Yun Parang na. baha na doon, di ba? Pero hindi, kami po'y nakikiisa sa ating mga kababayan Yes. po, no? Sana po'y mag-ingat kayo at laging anticipation is the key. Yes. Kung alam nating uulan, alam natin na babagyo, alamin natin kung saan ang mga evacuation centers. At alamin natin maaga kung sino tayong may pumunta. kasalanan sa flood control. Yes, Oo, that's dahil very true. Yun At naman talaga dahil tumpak na hindi tumpak. naman talaga tayo magkakabaha. Huwag nating kakalimutan yan. Yes, At syempre, huwag nating kakalimutan ng ating mga alaga. Oo. Okay, dalhin po natin sila kung saan man tayo pupunta. Yes. Ayan, ang ating mga alagang aso, hayop, pusa, yan, isama po natin sila. At syempre, ang maganda rin dito, dahil na pag-uusapan po natin ay ang mga nature. Okay. Nature, yung force majeure. Yan, magandang Mamaya, pag-usapan yan, ha? mamaya, okay. Itatanong natin yan kay attorney. Ngayon na, tanong na natin. Ano bang ibig sabihin ng force majeure? Ay, teka lang, baka magka-act of God tayo kung hindi ko muna sasabihin ng mga telephone numbers natin. Oo, Baka sige, makalimutan go. Nila. For Globe users, is 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Mag-text kayo sa amin. Ngayon, force majeure. Or sometimes interchangeably act of God. Although ayoko yung term na act of God, hindi naman gawa ng God siya. Oh, bakit naman lahat gawa ni God? Hindi, yung disaster, hindi gawa ni God. Ay, lahat yun gawa ni God rin for me. Sa'yo? Oo. Okay. Okay, baka rin ang pananaw. Diba? But anyway, pag sinabi nating force majeure, that's really nature. That's really nature. Something, okay, bagyo, force majeure in law, bagyo, earthquake, Yes. di ba? Super Volcano. volcano, Oo. di ba? Kaya super typhoon. Yes, diba? ayan. So, ano yun? Yun yung, force majeure is a ground which sometimes, most oftentimes, will release someone from their obligations. Okay. Kasi may mga flights, may mga flights na na-delay, Yes, na-cancel. okay, oo. O, di syempre, paano na yon? Sila may makukuhang compensation, mga Usually ganon. sa mga kontratang ganyan, usually may refund or rebook. Yes. 'Di ba? Kahit na force majeure, most airlines, 'di ba, kahit force majeure, kung magagaling sila, 'di ba, they will just rebook you. But if it's really force majeure, wala. Diba? Wala. Kasi hindi nila kasalanan. Hindi nila kasalanan na hindi sila nakalipad. So, humanitarian na lang yung tipong, sige, Oo. re-rebook kita ng walang penalty. Yes. So, Ah. But usually may penalty sila, 'di ba? Yung Di ba, mga 15%. oo, ganun talaga. Oo. Lalo na kung nabili mo siya ng medyo
sale, ganyan. Pero hindi ata free ata yung rebooking. Yes, oo. So, Oo. force majeure is one of those forces of nature kaya na more or less will free someone from their obligation in fulfilling a contract. Yun pala yun. Yes. So, yun ang ibig sabihin ng force majeure, ha? Yes. So, at least may natutunan tayo, mga friends, ha? Naging importante yan nung Undoy. Ay, oo. Naging Totoo totoo yan. yan. Ang dami naging issue doon. Kasi mga properties, Yes, oo. di ba? Oo. Kotse, bahay, Oo. lubog. Pero kasi kung insured ka, 'di ba? Oo. Parang ang isa sa pag if you're not pero kung ang nangyari ay yung Aksidente talaga. Oo. Hindi ka nila hindi ba yung nung nalubog yung sasakyan mo Oo nga. Tapos wala kang clause na ganon. for acts of God. Kaya Yes. sinasabi kong acts of God kasi sa insurance ang ginagamit nila Ang insurance, yes. Acts of ginagamit God. nila yun. acts of God. Correct. Anyway, But anyway, yan, maganda yan. Ito na ang ating first texter na si Lorna ng Quezon City, 38 years old. Namatay po ang isa sa mga magulang ko nang walang iniwan na will. At ang pag-ibig savings niya ay naipon habang kasal sila ng surviving parent ko. Lahat kaming magkakapatid ay pumirma ng waiver sa shares namin dahil ang pagkakaintindi namin ay mapupunta na ang pera sa surviving parent namin na mas nangangailangan nito financially. Pero ngayon may kamag-anak na nagsabing dapat daw hatiin ng pantay ang buong amount sa surviving spouse at sa lahat ng anak. Tama po ba yon? O dapat munang mapunta sa surviving spouse ang sarili niyang share sa marital property at saka lang hahatiin bilang inheritance ang share ng namatay? Ay, magandang Ay, tanong. oo, sige. Okay, unang-una, Kasi ito namatay. namatay. O, diba? Contributions ang Usually sinasabi kasi niya. di ba pag meron kang SSS, ito SSS ano? No, it's pag-ibig. Pag-ibig o sa mga Yes. ganyan, you designate a beneficiary. Yes. You designate a beneficiary which can be anyone actually, di ba? But ito parang mukhang wala siyang wala siyang dinesignate na beneficiary. Oo, paano diba? yan? At walang iniwang will, Mm. 'di ba? Okay, una-una tama yung mga kamag-anak na in one sense na pag walang iniwang will at merong ganyan, paghahatian talaga ng mga forced heirs. Ang tinatawag natin doon yung talagang mga sapilitang tagapagmana. Sino yung mga 'yon? Oo. Ito mukhang may asawa at mga anak, so sila. Sila ang natitirang asawa at ang mga anak. Pag sinasabi nating anak, hindi lang ibig sabihin na lehitimong anak ha. Pati yung mga non-marital, meaning yung mga illegitimate children, nagmamana rin yan. In fact, when you go to Pag-ibig or even SSS, beneficiaries can be your illegitimate children, adopted children, or kung sino man, it doesn't distinguish. Hindi nila dinidiscriminate yan. Pero, can you waive your share? Yes or no? Yes, you can Pwede. waive. You can waive your in fact nagagawa yan sa extrajudicial settlement kasi ba kunyari namatay. Tapos wala namang utang. So kayong mga magmamana, you all are in agreement. So you will imbis na isettle yung kanyang estate sa korte, pwede kayo extrajudicial settlement na lang. Meaning gagawa lang kayo ng affidavit of extrajudicial settlement. Tapos sasabihin nyo na doon na kami nag-agree, ito po ang hatian namin. Okay. So, pwede mong i-waive your share to someone. Okay. Ang tanong siguro na gustong malaman ng ating texter dito is, tama ba yon na bigay lang dapat sa spouse? Okay. Kasi nabanggit mo kanina, beneficiary. Yes. So, kunwari ang beneficiary ko doon, asawa ko lang. Mm-mm. Wala yung mga anak doon. So, ano ang mananaig? Is it what I indicated? Or is it dahil patay na ako, ay, sabagay, kung beneficiary, patay ka na nga di ba? So, yun yung ilalagay mo. Sino ang mananaig? Yung beneficiary na nilagay ko, na siya lang? Or kasama na yon sa estate ko? Hindi, yung beneficiary lang. Yung nakasulat lang Yes, doon. yun ang alam ko sa mga ganyan, ha? Oh my gosh. yung Okay. beneficiary So, lang. hindi siya pinaghahatian talaga ng mga Pag malala na sa mga SSS, ha? Alam ko ganun. Yung Pero mga kung ito, insurance. pero kung ito, wala. Insurance is exempt from estate tax kasi hindi siya kasama. Okay. Pero yun, beneficiary din. Hindi rin siya, Oo, no? hindi. Beneficiary kasi stated yun, di ba? Okay, stated. Anyway, sige. Ito na muna ang ating Pero ito caller. mukhang wala siyang beneficiary kasi mukhang Oo nga. hindi siya nag-designate. Pero 'di ba, pagka usually nag-a-apply ka or hindi, pag ikaw nagmiyembro ka, automatic may sinusulat ka na.
Baka Automatic. Automatic. O, sige, check mo muna sa Pag-ibig Fund, ha? O, sige. Si Jackie ng Quezon City may tanong sa atin. Hi, Jackie. Magandang gabi sa'yo. Si Mariaw ito. At si Attorney PG Galang. Good evening. Good evening po. Hi, Jackie. Hi, Jack. How can we help you? Hello po. Hi, Jack. Hi, Jack. Ay! Oh. Ay, kala ko andilim. Ay, gusto Hi, ko yun. Jack. Kakatuwa. Hi, Jack. Hello po. Ayan. Hi. Ano Okay. matutulong namin sa'yo ngayon? May ask lang po ako. About po dun sa Saan? financer ko nung June. Nung ano raw? Kinasal nung June. Okay. Okay. Tapos, Financer po. Financer. Financer. Financier. Yes po. ano daw? Financier. Sino ang financier? Nung June. Hindi ko na po sabihin yung name. Hindi. Ulitin mo lang yung tanong mo. Sorry, hindi ko nakuha kasi kanina kala ko Kinasal nung June. Layo ah. Ulit. Sige ba? Ulitin mo yung kwento. Financier. Nawala na siya. Oo. Hello. Financier nung June. Nawala? Sige, balikan na lang natin. Balikan natin siya. natin siya. Okay, texter muna tayo. Oo, Okay, sige. sige. Ito naman si Denny, siya ay Hindi. si Joren. Ito na siya, hindi, narinig ko siya. Hello? Jackie? Nawala. Sige, Okay, akala ko. Joren. Alala ko na yung Jonel. Si Joren, 36 years old ng Iloilo City. Naka-occupy ako sa isang property sa loob ng 8 taon habang tuloy-tuloy kong binabayaran ang buwanang amortization, utilities association dues at iba pang required charges bilang installment buyer. Dahil sa financial difficulties, nagdesisyon po akong hindi na ituloy ang pagbabayad at umaasa akong makakatanggap ng anumang refund sa maaring naaayon sa batas. Pero ngayon, sinabi naman ng developer na ibabawas silang aking cash surrendered value, a reasonable rental value ng buong 8 taong kong paninirahan batay umano sa isang probisyon ng kontrata. Pakiramdam ko po ay nababaliwala ang lahat ng naibayad ko sa loob ng maraming taon. Maari po ba talagang singilin o bawasan ng developer ang rental value sa buong panahon na ino-occupy ko at ito ba'y nakaasad dahil lamang sa nakasaad ito sa kontrata? Okay, 8 years siya nang doon. Yes. Okay, unang-una, actually maganda ito tanong. Hiwalayan natin. Okay. Can the contract specify this one, yung merong lease, parang rental agreement, just in case Na hindi nakabayad. na hindi mo na itutuloy? Yes. Oo nga. The parties can agree on any provision that they want as long as it's not contrary to law. That's not contrary to law. Pwede. So, pwede. Pwede, but, Mm-mm. meron naman kasi ikaw, Maseda, yung law na, Maseda law, Yes. Pakitingin mo nga si Macedalo. wherein pag Oo. more than 2 years ka na atang Nagbabayad. nagbabayad, ay at least you can get 50% of, tama ba? You can get at least 50% refund of whatever it is that you have already been paid. Tapos for every year na lampas doon sa 2 years, paakyat ng paakyat yan hanggang you get to 90%. Okay. May now, tanong siya, ako 2 dito, years, diba, ha? tanong pa ako, ilang years ba? More than 5 years pala. 5 years. Diba? You get additional 5% up to a maximum of, since, ano na siya, diba? 8. So, kung ano man yung naibayad niya, he or she will get, parang Leron ba ang pangalan niya? Will get, Joren. Yan. Will get, 50%. Plus 5% plus 15%. So, 65%. I have a question. Oo. Kung magiging ganyan ang kontrata ng Macedalo, di yan na lang ang lahat ng gagawin ng tao para makuha niya yung ano niya. Di wala na siyang bayad sa renta for 8 years. Kaya nga eh. Pwede. Di ba? Oh. I mean, sorry pasensya na po, sino man yung gumawa ng Macedalo. Para lang, ako lang baka ang inaiisip ko dito, kung hindi mo pa tinitirhan yung property, ito kasi tinirhan na niya yung property Kaya nga ng 8 years. kaya yung kanyang, yung nagbebenta, Oo. put that in.
Yes, Put I that think, in. Put oo. that in. Put that in na just in case I'm sure, check mo actually yung kontrata mo kung talagang merong provision dyan na if in case you are Meron daw ata possession, naka-reside. Kasi sabi niya, sinasabi lang sa kanya na meron raw Yes. eh. Na ibabawas daw doon sa Oo, kanya. kasi parang ginamit mo na siya, tapos Yes. susulian ka pa, di ba? So, Oo. baka kinumpute na nung nagbebenta na, kung biglang hindi magbayad, tapos mag-refund Di pa ako. sobrang lugi naman din yung developer. Oo, kasi 8 years ka nakatira doon, nagbabayad ka sa akin, para ka nagre-renta, tapos binalik ko lahat sa'yo. Well, up till 90%, so 10% lang Kaya makukuha nga, na. yung nakuha niyang na... Kaya sabi ko, I mean, it's not illegal. It's not okay. illegal. So anyway, sige, magandang pag-usapan yan sa susunod na pagkakataon. But, So sorry yun. talagang Ganun talaga eh. Kung talagang nasa kontrata mo, so ang paalala natin yan sa mga nanonood sa atin is that basahin niyo mabuti ang inyong kontrata. Correct. Okay. Ito na, balikan natin si Jackie ng Quezon City. Hi, Jackie! Jackie? Naririnig mo siya. May naririnig kang di namin Oo naririnig. nga. Okay. Isa pa. So, ang mukhang ang tanong niya ay kaperahan. Kasi Attorney, financier. financier. Oo nga. Sige, babalikan natin ulit si Jackie ha. Ito Sige. muna yung tanong ng ating isa pang texter, si Joshua, 24 years old ng Quezon City. Ang tanong niya, nagtatrabaho po ako sa isang convenience store at kamakailan ay may mga ilang mamahaling items ang na-shoplift habang naka-duty kami. Gusto po ng manager na kami ang magbayad sa mga nawawalang produkto kahit wala namang kaming intensyon o direktang pagkukulang. At sobrang hirap ding bantayan ang buong tindahan dahil sa dami ng customers at blind spots. Madalas din po kaming nag-overtime para matapos ang trabaho. Pero hindi ito ina-approve or binabayaran at sinasabihan lang kami na normal lang daw yon. Nang magsumbong kami sa agency, kami pa ang sinisisi at sinabihang bilisan na lang ang trabaho. Legal po ba ang ganitong patakaran at ano po ang karapatan namin bilang empleyado? Alam mo, himay-himayin natin Oo nga, to ha. madami kasi siyang Kasi ang concerns, daming no? concerns. Unang-una, pagka ba nawalan ng items sa isang binabantayan mong store, regardless kung anong klaseng store yan, okay, shinoplift daw. So, ano ang patakaran or ano ang regulamento ng batas dyan? Wala namang regulamento sa batas na specific to that situation, but if they were negligent, 'di ba? If it can be makakabit mo na kung nagbantay lang sila, 'di ba? At hindi sila mananakawan, maaari. But I think in this situation, medyo stretch yan, 'di ba? Dahil for me, kung ako opinion ko parang 'di ba mga convenience stores talaga namang madalas talagang merong magsa-shoplift diyan. Totoo. Talaga Oo, parang kawawa nga yung mga nagtitinda dyan. oo, so parang Legal ba yun na ibawas sa'yo? hindi, actually. Ang sa batas is that you cannot, kung merong sweldo ang empleyado. Hindi pwedeng basta-basta bawasan. Hindi basta-basta bawasan yan. That's illegal. And, kaya yung kunyari may nawalan tapos biglang babawasan ka, hindi agad-agad yon dahil kailangan may due process yan kanina. Kasi kailangan patunayan na silang may kasalanan. Correct. Hindi yung automatic ay na merong shoplifting dito. Kayo na yan. Tsaka hindi, kung alam nilang shoplifter, merong ganyan, di dapat may police report yan. Di bakit nyo naman isisingilin sa kanila kung nawalan sa Malay mo kung Ay, doon eh. Oo, at saka pangalawa, bakit wala namang CCTV? Ano namang klaseng ano yan? Oo, at marami daw tao. Marami naman palang tao, di malaki negosyo. Oo nga. Binagalit nyo kami Talaga si Marin. Pero ito, di ba, sa mga negosyante, sometimes shoplifting is one of those expenses that parang Nakasama na yun sa loob. in accounting, di ba? Yes, Sinasama oo. na yun, di ba? So, it is unfair na sa inyo na without due process, na automatic may... At in fact, Kakaltasan that's ka. very illegal as a labor law. Employee salary cannot be yung deducted without their consent. Okay, ay di, mas malala yung sumunod. Nag-overtime sila. Oh. Tapos, hindi binabayaran. Actually, usually, ang overtime should be approved before it is... Kasi di ba, balay mo naman, kasi totoo yan, it goes both ways. Overtime, prior approval sometimes is necessary. Like Diba? what? Kasi, okay, yung alam mong mag-overtime, sometimes you are requested to do overtime. Yes. Oo. Pag ganun, if you are requested to do overtime, kailangan bayaran yun. Natural. Natural. Kasi Dapat Oo. bayaran. Now, sometimes nangyayari na
you have to render overtime dahil nga hindi pa tapos yung trabaho, then it's always a good idea for the employee to notify the employer na ako po yung mag-overtime. Kasi usually, pag hindi ka unauthorized yung overtime, meron minsan dahilan ng employer na hindi bayaran yun, ha? So ibig sabihin, for example, ang employer ang nag-request sa'yo na mag-overtime, dapat talaga nilang bayaran Oo, yun. pero kunyari Alam nila kung- yun eh. Pero kung nag-render ka ng overtime, Oo. at hindi mo napaalam yun, bago ka bayaran, ipapa-approve mo yun, meaning I rendered overtime, will you approve it? Okay. So, ibig sabihin, hindi pa kasi ako tapos sa ginagawa ko eh. So, pwede ba mag-overtime ako? O Yes. kaya, example lang o kunwari, driver. Oh. So, yung driver may mo, mga- may ginagawang something dun sa sasakyan. Alangan naman tiwangwangan niya lahat ng mga parts and crew ang ano doon. Sasabihin niya, pwede ho bang mag-overtime para tapusin ko na ito, mailagay ko na. Something like that. You have Yes. to let your employer know. And Ganun if ba they yun? say, yes, kasi may control ng konti ang employer dyan dahil syempre mahal ang overtime rates eh. Babayaran nila yan. Babayaran Oo. na yan, 'di ba? So, parang they can control also Yan. their labor costs. I got diba? it, I got Kasi it. 'di ba, overtime meron yang extra eh. Aside Yes. from the normal rate, may plus percentage pa yan, 'di ba? Pag holiday. Pag holiday and even for overtime. So sometimes it's the choice of the employer kung tatapusin mo. And also, it's also pag ikaw nag-request ka ng overtime, pag kunyari, it's unapproved, meaning hindi siya pa na-approve, walang prior, then you request your employer, can you, you approve my overtime. Once they approve, kahit rendered na, once they say approved, then they will actually pay you the extra. I got it. Uy, babalikan natin si Jackie ha. Baka sa next episode na siya pumasok. Oo. Okay, sorry Jackie. Pero babalikan ka namin. Do not you worry, okay? Yes, oo. Dahil may problema si Jackie, kailangan masolusyonan natin At yan. least hindi sa kasal, Kasi sabi mo sa kasal. Hindi ko alam kung naglinis ako ng tenga o hindi ako naglinis ng tenga. Diba? Kasi Sige. parang mas mahirap parang pag masusama problema sa pera o problema sa puso? Ayoko lahat. Ay, ayun, sige. Okay, So, sige. ano kung nga mas ayaw mo? Anong mas ayaw mo? Lahat sila ayaw ko. Hindi, mas nga eh. Mas, puso na lang. Puso na lang. Mas ayaw Mahirap, ayoko ng puso pwedeng palitan. mo. Okay, mas mas... Di ba? Pag sakit siya sa ulo, change please. Now na. Ganon, di ba? Huwag masyado namumblema sa mga ganyan. Sige. Pag sa sige. ganitong edad natin, pag iiyak lang natin at tulog na Oo, tayo. wala na. Kung ayaw mo sa akin, diwag. Di ba? Tapos naantok ka na. Oo Tapos nga, na, tulog correct. na. Hindi, siguro sa ano yan, no, sa edad. Oo. Pag Pag bata ka, medyo- mapuso ka, di ba, buong araw hanggang kinabukasan, pinag-iisipan Ano mo kami pa. sa isang buwan, kinamamatay pa. Oo, Ay, hindi na ako Pero mabubuhay. ngayon, di ba, sa edad natin, iiyak ako ngayon. Ayoko na. Basta sa kama ako, naiiyak ako, tutulog na ako. Okay na ako. Kasi, Di ba? antok na ako eh. Hindi, totoo yan. Pag bagets di ba? Pag Oo. bagets tayo, ay aminin nyo yan, direct at saka direct, ha? Dalawang direct. Ah. Aminin nyo yan nung nagla-love life kayo. O, may love life pa yung mga Diba? yan. Hindi, nung mga love life ng mga bagets, yung mga tipong, di ba, labing-labing, ganyan. Oo. Si Cha, alam na alam yan, di ba? Pagkatapos, pag medyo konting tampururot ng tiyan, Oo yan, nga, parang ikamamatay. ikamamatay, di ba? Oo, lupasay ang Pero drama. wag na ho natin masyadong Ay, pinakomplikado ang buhay natin. Ngayon na, ako'y wag na natin sabihin. At saka yung mga break yung nangyayari sa text-text lang. alam mo At ngayon, sige, ghosting lang, ganon. alam mo ngayon, siguro sa edad natin yung pag binili ka sa text, sige, okay. Oo, sabi mo, good luck sa'yo. Okay. Ganon. Okay. Sige. Diba? Galit na galit. Kasi pag ganito, di ba, been there, done that, okay, di Okay, ba? fine. I can Okay, live alone, you fine, know. Di ba? Pero syempre, wag natin maliitin ng, masakit pa rin naman. Hindi naman tayo stone Hindi rock ko naman ba to? sinasabi na Paano ano, isipin pero- nila stone rock ba to? Move on lang. Di ba? Kailangan natin Itulog mag-move nyo na on. lang yan. Ay, nako, magandang pag-usapan yung mga love life na yan, na gawa mga kaya tayo February. show. Oo nga, gawa kaya tayo. Valentine's ba? Oo nga. Ay, Sige. birthday ko yun. Ay, birthday mo nga pala, Oo Valentine's nga, Day. oo But nga. anyway, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito at sana marami po kayong napulot na aral at sana stay safe, stay dry at lahat ng ito may araw din na sisikat. Oh.
Bukas! Uy, gusto ko rin yun. Yung favorite movie ko yun. Kailan darating ang umaga. Ay, ganon. Isa sa mga gusto Oh, ko ang yun. gaganda ng mga pelikula dati, di ba? Yung Tsaka titles title. pa lang. Oo. At Oo. pag-asa. Ngayon, para ang layo nung title dun sa istorya. Sige. Uy, maraming salamat. Thank you po. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro. At ako yung abogado de Campanilla, si Attorney PG. Bye!